sa langit ha, kung tamaan, buti nga. Okay? So, dito sa papakita ko sa inyo, itong katotohanan, ito yung mga gusto natin mangyari sa buhay. Alam nyo, sa papakita ko sa inyo, whether you believe it or not, lahat po yan pwedeng mangyari. Okay? So, ang tanong, handa na ba kayo? Handa na ba kayong yumaman? Sabi nyo nga, handa na ako. Sabi nyo nga, yayaman ako. Sabi nyo sa tabi nyo, hindi pa kayo sa'yo maging mahirap. Go! Pag tinatawanan nyo. Alam nyo, there's power in the spoken words. What your mind conceives, your body will achieve. What you visualize, it will materialize. Kaya kung laging iniisip mo, utang, kaya habang buhay ka magbabayad ng utang. Pero kung iniisip mo, babangon ako, dudurugin kita, pertaining to poverty, then it will happen. Yes. Tama? Kaya dapat yung poverty, dapat sabihin nyo, break na tayo, ayoko na sa'yo. Diba? Ganon. Okay? Paano ba natin gagawin yan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yung imposibleng pangarap na yan, it can become possible. How? The question is how? Let me share to you, our company, our vision kasi sa kumpanya na to, is to medyo bulol yung mic. To provide business options. Yan po ang gusto namin. Kasi we believe, between employment and business, ang pera nasa negosyo. Okay? Kung kayo man po ay nasa negosyo, ang negosyo pakikita ko sa inyo is not the traditional business that we know. Okay? Kasi sa traditional business, you need big investment. Tama ba yun? Big amount of money to invest. Then you need knowledge, skills, and connection. Yan ang kailangan sa traditional business. Kaya maraming tao ayaw mag-negosyo eh. Tama po? Kasi wala silang pera, wala silang knowledge, wala silang skills, wala silang connection. Tama ba yan? Yes. Pero itong papakita ko sa inyo negosyo, hindi nyo kailangan itong mga bagay na to. Okay ba yan? Kaya ang tawag ko dito, smart business. Okay? This is a smart business. It's still a business, pero it's not the traditional business. What do I mean by that? Dito, you don't need big amount of investment. You don't even need knowledge. Kaya nga isang high school graduate, yung mayaman dito eh. Kaya nga meron dito, second year college pa lang eh. Naka-BMW na. Kasi hindi niya kailangan ng knowledge. Hindi niya kailangan din ng skills. At hindi mo kailangan ng maraming koneksyon. Okay? Kaya nga smart business. Pero in terms of income, kung simple ho lahat yan, pwede nyo pa rin makuha yan. So, sa tingin nyo, smart business ba yan? Yes. Okay, eto na ho yan. Yun po ang gustong i-provide ng company. What else? Ang mission natin to be an outstanding product and service and micro business provider by 2010. Yan po yung ating mission. By 2010. Yan po yung ating mission. Our philosophy, helping people is our way of life. Bakit mo helping people? Kasi nakita mo nung kumpanya, lalo na yung may-ari, mamaya papakita ko sa inyo sino may-ari. Kasi itong na nagtayo ng kumpanya na to, sobrang yaman niya na. At dahil marami na siyang pera, ang goal niya ngayon is makatulong na sa tao. Ang pera, importante nga lang daw yan sa wala. Tama? Pero the moment meron ka na, iba na yung gusto mo mangyari. Okay? At yun po yung philosophy ng ating kumpanya. What are the core values? Ito po yung mga core values na aming ina-uphold. Napakasarap kasi magtrabaho sa isang kumpanya na alam mo, merong honesty, may quality, yun lang tayo pantay-pantay. Walang pinapanigan. Maganda yung gano'n, di ba? And marami pa hong mga core values tayong sinusunod. Ito po yung mga tinitingnan natin every time we do certain decision. Okay? Yan po. Now, in terms of legality naman po, lahat po pinasa ng ating kumpanya. Lahat po nang hinahanap nyo sa isang kumpanya, para masabi mo itong kumpanya na to ay legal, itong kumpanya na to ay stable, lahat po ng mga requirements na yan, meron po tayo. Like what? Doon mo sa bandang kaliwang bahagi, makikita nyo that we are legally registered sa SEC, sa DTI, legally registered dito sa BIR. Lahat ng mga products natin are BFAD approved at PPAC tested. Our products are even halal certified. So kahit sa mga Muslim,
pwede nyo ibenta. Okay? Hindi lang ho yun. Kasi pag sinabing halal, ibig sabihin nyo nun, walang animal component. Therefore, organic, herbal, natural. Yun po yung mga produkto natin. Okay? Now, who is the person behind the company? Sino ba yung tao responsible for this company? Alam nyo, nakakatuwa kasi yung ating founder and financer is a traditional businessman also, and he's a multimillionaire. He's a financeman and a banker for more than 20 years. So, kung ang tatanong niya yung background sa pagnenegosyo, maasahan kasi alam niya kung paano magparami ng pera. Yan ang kailangan natin eh. Kasi marami nag-aral, edukado masasabi, pero hindi naman talaga natutunan sa eskwela kung paano paramihan ng pera. Tama ba yan? Samantalang dito, siya mismo, he walked this talk dahil naranasan niya yon at patuloy niya naranasan. Sa ngayon, ito po yung mga present establishments na pag-aari niya. Siya ang aming CEO and chairman ng ating kumpanya. At the same time, siya rin po may-ari ng Punchline, Laugh-Line, and Metro Comedy Bars. Ganun ho. At may-ari din siya ng napakaraming 7-Eleven outlets. He's earning millions of pesos every day. So kayo po kumikita ng 1 million a day. Nagtatrabaho pa ba kayo? Malamang hindi na. That's a typical Filipino. Ngayon ang typical na Pilipino. Yung kapag kumikita na, let's say si nanay nagtatrabaho abroad, nako, si yung anak, saka yung asawa, halos wala nang ginagawa. Panayang mowing, panayang bili ng Adidas. Ganon. Typical Filipino yan. Pero yung mga talagang negosyante, ang gusto nila, marami silang choices, marami silang mga pinagkakitaan. Like the Chinese. Look at the Filipino-Chinese. Bakit sila ang pinakamayaman sa Pilipinas ngayon? Kasi meron sila at least 4 na negosyo. O wala man yung isa, may 3 sumasalo. Dapat ganun din yung tayong mga Pilipino. Okay? Yan po. Ito po yung the rest of the management team. Our President, Mr. Julius Nolasco, and our Vice President for Sales and Training, Mr. Mariano Mapala. Gusto ko lang bigyan ng konting pansin si Mr. Mapala kasi isa ho siya sa mga masasabi ko talagang muog dito sa aming company. Because of him, maraming taong natulungan. Isa na ho dyan yung training na pinaprovide niya. He's a training consultant from Department of Trade and Industry at talagang lahat ng knowledge niya and experience regarding businesses, itinuturo niya sa amin. Kaya kung kayo po'y wala pang alam sa negosyo, okay lang mo yun. Kasi we have a training that provides everything that you need to know from A to Z regarding business. Okay? And isa sa mga pinagmamalaki namin ngayon, ang company, 2.5 taon pa lang ho, but we are already recognized. In fact, we are the official micro-franchise service provider by the National Reintegration Center for OFW. That is under the umbrella of Department of Labor and Employment and OWA. So isang agency po ng DOL na ang nais po ang layunin ay makatulong sa mga OFWs. Yung mga nagtatrabaho abroad na makapag-establish ng negosyo dito sa Pilipinas. Kasi marami daw talaga ng mga OFW. Nagtrabaho na matagal, pagdating dito sa Pilipinas, may pera, pero after few months, few years, ubus na, nawala na yung naipon. Hindi nakapag-establish ng negosyo. Wala tuloy fallback. Diba? Samantalang ito, yun ang nais nating ma-achieve. At syempre, ganun din yung mga Pilipino na dito sa Pilipinas na gusto magkaroon ng sariling negosyo. Okay? Now, ano ba yung negosyong ipinapakita namin? Ano po ba yung mga ino-offer namin mga opportunities? We have 2 major products. So if you will notice, I'm done with the company. We're gearing towards the second part of our presentation. That is the product. Okay? And we have 2 major products. Okay? What are those? Number 1, yung ating mga franchises. Ito po yung ino-offer natin. Layunin kasi ng kumpanya, magkano kayo na sarili nyo? Negosyo. Di ba? Magkano kayo ng sariling negosyo? And ano ba pinakamagandang negosyo ngayon? And the franchise. Franchise is number 2 in the world today. At pag sinabi mong franchise, I'm sure ang naisip nyo dyan yung mga malalaking franchises. Like Jollibee, McDonald's. Gusto nyo ba nun? Gusto nyo nun? Kaso mahal. Mahal sila. Kaya dito, pinaprovide natin, we call it micro-franchise business. Maliit din siya, pero franchise siya, may sistema. In other words, pero itong maliit na to, pwede bang lumaki? Yes. Yes or no? Yes. Parang Jollibee. Noong 1978, ang Jollibee franchise is only 25,000.